Ang hibla ng damit na aking kinukusot, bawat patak ng pawis na humahalo sa maruming tubig, ay tila ba isang panalangin. Panalangin para sa pangaraw-araw na bigas, panalangin para sa katahimikan ng gabi, at panalangin para sa pagmamahal na nananatili sa kabila ng lahat para sa lalaking mahal ko. Ako si Angelica, labandera. Ang aking mga kamay, dati malambot at pino, ay ngayon magaspang at may mga kalyo. Marka ng bawat pagsubok na aking pinagdadaanan. Isang umaga habang naglalakad ako patungo sa bahay ni Aling Perla, ang araw ay sumisikat na at nagpapako ng isang mainit na araw. Bit-bit ko ang isang malaking sako ng maruruming damit, mabigat sa aking balikat, mas mabigat pa sa puso ko. Ang hangin ay amoy alikabok at usok mula sa mga nagluluto ng ulam sa kani-kanilang bahay. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata, malaya at walang bahid ng pag-aalala. Naisip ko, kailan kaya ako muling makakaranas ng ganoong kapayapaan? Angelica, nandyan ka na pala, iha. Ang boses ni Arling Perla, masigla gaya ng dati, ang sumalubong sa akin. Siya, na mayroon ng kulubot sa mukha ngunit may ngiti na laging abot hanggang tenga. Ang isa sa ilang tao na nagpadarama sa akin ng halaga. Magandang umaga po, Aling Perla. Ang tugon ko, ibinaba ko ang sako sa lupa. Huminga ako ng malalim, pilit pinawi ang pagod. Bakit parang namumutla ka, iha? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Ang tanong niya, lumapit at hinawakan ang aking noo. Ang init mo yata. Ayos lang po, Aling Perla, medyo pagod lang po sa biyahe. Pagsisinungaling ko. Ang totoo halos hindi ako nakatulog. Si Antonio, muli, ay umuwi ng lasing, nagwala, at nang istorbo sa buong kabahayan. Sige, sige. Ito, may bagong labahin ako. Mga kortina to medyo makapal kaya baka mahirapan ka dyan. Sabi ni Aling Perla. Itinuro ang isang tambak na tela na halos umabot sa aking baywang. Pero huwag ka mag-alala, iha. Doble ang bayad ko dyan. Napangiti ako ng tipid. Doble ang bayad. Ibig sabihin may pambili kami ng ulam. May pambili ng gamot kung sakaling kailanganin. May pambili ng alak para kay Antonio. Ang huling naisip ko ay nagdala ng kirot sa aking dibdib. Salamat po, Aling Perla. Malaking tulong po to. Ang sabi ko. Sinimulang isa-isahin ang mga kortina. Makapal nga. Ramdam ko kaagad ang bigat nito sa aking mga kamay. Habang nagkukusot ako, ang bawat galaw ay may ritmo. Ang pagsalok ng tubig mula sa timba, ang pagbuhos ng sabon, ang pagkusot ng tela sa batya, nakakalunod ang ingay ng tubig at sabon, tila ba sinasabayan ang tibok ng puso ko. Pilit kong iniiwasan ng isipin si Antonio. Pilit kong ibinabaling ang aking isip sa kung paano ko pagkakasyahin ang kikitain ko. Angelica, iha, kumain ka muna. Ang alok ni Aling Perla, may dala siyang mangkok ng mainit na sabaw at kanin. Huwag mong gutumin ang sarili mo, baka magkasakit ka. Salamat po, Aling Perla. Katatapos lang po ng isang tumpok. Ang sabi ko. Ipinunas ko ang aking kamay sa aking damit. Umupo ako sa maliit na bangko at sinimulang kumain. Ang init ng sabaw ay tila humahaplos sa aking lalamunan, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ang sarap po nitong luto nyo. Nako, ganyan talaga. Kailangan may lakas ka para makapagtrabaho. Aniya, umupo sa aking tabi. Hindi ba sinabi ko sa'yo magpahinga ka naman kung minsan? Ang asawa mo, hindi ka ba talaga tinutulungan? Napatigil ako sa pagkain. Ang tanong niya ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang asawa ko ay abala sa pag-iinom, sa pagsusugal, at sa pananakit sa akin? Paano ko sasabihin na ang bawat galaw ko ay para sa kanya? Ngunit tila hindi niya nakikita ang aking paghihirap. Nako, busy po siya sa paghahanap ng trabaho, Aling Perla. Ang sagot ko, pinilit na ngumiti. Alam niyo na po, mahirap po ang buhay ngayon. Tumango si Aling Perla tila hindi kumbinsido. Kahit na, dapat may oras pa rin siya para sa'yo. Ang pag-aasawa ay hindi lang puro sarili. Hindi ko na siya sinagot. Alam kong alam niya ang totoo. Marahil marami na ang nakakita kay Antonio na lasing sa kanto o nakarinig sa ingay mula sa aming munting bahay tuwing gabi. Ngunit hindi ko kayang ipagkanulo ang lalaking mahal ko kahit na siya ang dahilan ng aking pagdurusa.
Nagpatuloy ako sa paglalaba. Ang bawat kusot ay tila nagpapalabas ng bigat ng aking dibdib. Ang mga kortina ay mabigat ngunit mas mabigat ang aking nararamdaman. Sa bawat pagbanlaw tila ba hinuhugasan ko rin ang aking mga luha na pilit kong pinipigilan. Nang matapos ako hapon na, ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagpapinta ng kahel at lila sa kalangitan. Ang aking mga kamay ay halos manhid at pagod. Ang aking likod ay tila nabali sa pagbubuhat ng mga basang tela. Salamat po ulit, Aling Perla. Sabi ko, hawak ang perang ibinayad niya. Ang bawat papel ay tila ginto sa aking paningin. Mag-iingat ka, iha. Aniya, hinaplos ang aking buhok. Magpahinga ka. Bukas ulit, ha? Opo, tugon ko. Ngunit alam kong walang pahinga para sa akin. Pag uwi ko, kailangan kong magluto, maglinis, at harapin si Antonio. Habang naglalakad ako pa uwi, ang bigat ng pagod ay unti-unting lumalamon sa akin. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang aking mga mata ay nakapikit na, pilit na lumalaban sa antok. Ang init ng panahon ay tila nagpapabigat sa aking katawan. Nang makarating ako sa aming maliit na bahay, ang pinto ay bahagyang nakabukas. May kakaibang tunog akong narinig mula sa loob. Tunog na hindi pamilyar. Tunog na nagpatindig ng balahibo ko. Antonio? Ang bulong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Baka mali lang ang aking narinig. Baka guni-guni ko lang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang ilaw sa loob ay bahagya lamang. Nagmumula sa isang maliit na bumbilya. At doon, sa aming munting kama, nakita ko siya. Si Antonio at kasama niya, isang babae. Mas bata, mas maganda, nakayakap sa kanya. Ang mundo ko ay tila gumuho. Ang bawat hibla ng pag-asa, bawat katiting ng pagmamahal na pinangahawakan ko, ay naglaho na parang bula. Ang mga kamay ko na kanina pagod sa paglalaba ay nanginig. Ang pera sa aking kamay ay nahulog, kumalat sa sahig. Antonio! Ang sigaw ko, ang boses ko ay halos hindi na lumabas. Ang aking lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Nagulantang si Antonio at ang babae. Nagmamadali silang bumangon. Ang babae ay nagtakip ng kanyang sarili habang si Antonio ay nagulat. Ang kanyang mukha ay namumutla. Angelica? Anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ginagawa ko rito? Ito ang bahay ko. Ito ang bahay natin. Angelica, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ko na. Hindi ito ang iniisip mo. Aniya, pilit na hinahawakan ng aking kamay. Hindi? Kung gayon, ano to, Antonio? Sino siya? Ang tanong ko. Itinuro ang babae na ngayon ay nakatayo sa likod niya at nakatungo. Siya si Andrea. Aniya, nag-aalangan. Andrea, ilang taon na kayong naglolokohan sa likod ko? Ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay tila lason. Angelica, pakiusap. Huwag kang magpaliwanag. Pumili ka, Antonio. Ako o siya? Nagulat si Antonio. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ngunit ang pag-aalinlangan na yon ay mas masakit pa sa anumang sakit na naranasan ko. Angelica, hindi ko kaya. Aniya, yumuko. Hindi kaya? Hindi mo kayang piliin ako? Ang aking boss ay halos pabulong na. Ang aking mga luha ay nagsimulang umagos, mainit at maalat sa aking pisngi. Mas kailangan ko si Andrea. Aniya, tumingin sa akin, puno ng awa. Awa, hindi pagmamahal. Napakasakit. Ang bawat salita niya ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Ang pagmamahal na pinanghawakan ko, ang pagdurusa na tiniis ko, ay biglang nawala ng saysay. Kung gayon, ang sabi ko, pinunasan ng aking mga luha, umalis ka. Angelica, umalis ka. Umalis kayong dalawa. Ayoko na kayong makita. Sigaw ko, itinuro ko ang pintuan. Nag-atubili si Antonio ngunit sa huli, kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas, kasama si Andrea. Ang pinto ay sumara ng marahan at naiwan ako mag-isa sa loob ng aming munting bahay. Ang katahimikan ay tila nakakabingi.
Ang amoy ng kanilang presensya ay tila nakakasakal. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng mga perang nahulog. Ang mga luha ko'y umagos na parang ilog, walang tigil. Ang aking mga hikbi ay pumupuno sa buong bahay. Ang sakit ay hindi ko kayang tiisin. Ang lahat ng aking pagod, ang lahat ng aking sakripisyo ay naglaho na. Ilang oras akong nanatili doon umiiyak, nagdadalamhati, ang dilim ay unti-unting lumalamon sa bahay. Ngunit ang dilim sa aking puso ay mas malalim pa. Ngunit sa gitna ng aking pagdurusa, may isang munting apoy na nagsimulang magliyab sa aking dibdib. Isang apoy ng galit, ng pagkabigo, ngunit higit sa lahat, isang apoy ng pagbabago. Natauhan ako. Ito ang katapusan ng aking pagdurusa. Ito ang simula ng aking bagong buhay. Hindi na ako si Angelica na maglalaba para sa isang lalaking hindi ako pinapahalagahan. Hindi na ako si Angelica na nagtitiis ng sakit at bighati. Kinabukasan bumangon ako ng may bagong lakas. Ang aking mga mata ay namamaga pa rin ngunit ang aking puso ay tila mas matatag na. Nilinis ko ang bahay. Inalis ko ang bawat bakas ng kanyang presensya. Hindi na ako maglalaba para sa iba. Maglalaba na ako para sa sarili ko. Nagsimula ako mag-ipon ng pera. Ang bawat sentimo na aking kinikita ay hindi na napupunta sa alak o sa pangsugal ni Antonio. Papupunta na ito sa akin, sa aking kinabukasan. Nagsimula ako magluto ng ulam na masarap at ibenta sa aming kapitbahay. Nagsimula ako sa simpleng kakanin tulad ng puto at kutsinta. Ang aking mga kapitbahay ay nagustuhan ng aking luto at unti-unti lumaki ang aking negosyo. Mula sa puto at kutsinta, nagluto ako ng pansit, lumpia at iba pang lutong bahay. Ang bawat pagising sa umaga ay may bagong pag-asa. Ang bawat pagod ay may katumbas na tagumpay. Ang aking mga kamay na dati magaspang sa sabon na tubig ay ngayoy abala sa paghahalo ng sangkap, pagbalot ng pagkain at pagbibilang ng kita. Angelica, ang sarap talaga ng pansit mo, ang sabi ng isang kapitbahay. Salamat po. Kailangan pong laging masarap para bumalik kayo. Ang sagot ko ngumiti. Ang ngiti ko ay totoo na ngayon. Hindi ko na naramdaman ng pagod. Ang bawat pagod ay tila isang stepping stone patungo sa aking pangarap. Ang aking munting negosyo ay lumago ng lumago mula sa pagbebenta sa bahay. Nagsimula ako mag-supply sa mga maliliit na tindahan sa Bulacan. Ang aking pangalan, Angelica, ay naging kilala sa masarap na lutong bahay. Ang aking maliit na bahay ay hindi na isang lugar ng pighati. Ito ay naging sentro ng aking negosyo. Nagkaroon ako ng mga empleyado, mga kababaihan na tulad ko na nangangarap din ng magandang buhay. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, isang tawagan dumating. Ito ay mula sa isang malaking kumpanya na interesado sa aking produkto. Gusto nilang makipag-meeting sa akin. Magandang umaga po, Miss Angelica. Ang boses sa kabilang linya, formal at profesional. Interesado po kami sa inyong mga produkto at gusto po naming makipag-ugnayan para sa posibleng partnership. Ang aking puso ay lumukso sa tuwa. Ito ang aking bunga ng aking pagtsatsaga. Naghanda ako para sa meeting, nagsuot ako ng profesional na damit, inayos ang aking buhok at naglagay ng kaunting pampaganda. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay malayo na sa labanderang umiiyak sa sahig. Siya ay isang babaeng matatag, matagumpay, at may pangarap. Nang makarating ako sa opisina ng kumpanya, sinalubong ako ng isang sekretarya. Miss Angelica, narito na po si Mr. De La Cruz. Pumasok ako sa conference room at doon nakita ko siya. Isang matangkad na lalaki, may matikas na tindig at matatalim na mata. Siya si Mr. De La Cruz, ang CEO ng kumpanya. Magandang umaga, Miss Angelica. Aniya ang umiti. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Magandang umaga rin po, Mr. De La Cruz. Tugon ko, nakipagkamay. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. Ang meeting ay naging matagumpay, nagustuhan niya ang aking mga produkto at ang aking pananaw sa negosyo. Sa bawat pag-uusap, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Pagkatapos ng meeting, inalok niya ako ng hapunan. Miss Angelica, kung may oras ka, gusto sana kitang imbitahan sa isang hapunan bilang pasasalamat sa inyong pagdating. Sige po, Mr. De La Cruz, sagot ko at ngumiti ako sa kanya. Mula noon madalas kaming magkasama.
Nagkainitan ng aming damdamin at hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Si Mr. De La Cruz o si David, tulad ng tawag ko sa kanya, ay isang lalaking marespeto, matalino, at higit sa lahat mapagmahal. Pinapahalagahan niya ako, ang aking mga pangarap, ang aking nakaraan. Isang araw habang naglalakad kami sa isang mall, naghahanap ng mga gamit para sa aming bagong bahay. May nakita kami, isang lalaki nakaupo sa sahig at namamalimos. Magulo ang buhok nito at marumi. Napatigil ako, ang aking puso ay huminto sa pagdibok. Ang lalaking yon, kilala ko siya. Angelica, ayos ka lang? Tanong ni David, napansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Hindi ko siya sinagot, lumapit ako sa lalaki, unti-unting tinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Antonio? Angelica? Ikaw ba talaga yan? Oo, Antonio, ako to. Ang sabi ko, ang aking boss ay kalmado, walang bahid ng sakit o galit. Anong nangyari sa'yo? Aniya tumayo ngunit tila nangihina. Maraming nangyari, Antonio. Natauhan ako. Tiningnan niya si David, pagkatapos ay tumingin ulit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ikaw? Ikaw pala ang kasama niya? Oo, tugon ko. Si Andrea, niloko niya ako. Iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Kinuha niya ang lahat ng pera ko. Aniya, ang kanyang boss ay puno ng pait. Hindi ko siya sinagot, ang kanyang pagdurusa ay hindi na nakakaapekto sa akin. Ang sakit na ibinigay niya sa akin ay mas matindi pa sa anumang nararanasan niya ngayon. Angelica, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Tiningnan ko siya, walang emosyon. Ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Ang kanyang pagsisisi ay huli na. Tumayo ka, Antonio. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan. Pero, mahal kita, Angelica. Tumingin sa akin, puno ng pag-asa. Napakasakit pakinggan ang mga salitang yon mula sa kanya ngayon. Ang mahal pa rin kita ay wala nang saysay para sa akin. Hindi na, Antonio. Ang pagmamahal ko sa iyo ay wala na noong araw na pinili mo siya. Ngayon, masaya na ako. May bago na akong buhay. Tiningnan niya si David na ngayon ay nakatayo sa aking tabi, nakahawak sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtanggap, walang galit, walang puot. Sana ay maging masaya ka, Angelica. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko siya sinagot at hinila ko na lamang si David palayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad ngunit ang imahe ni Antonio ay nanatili sa aking isip. Ang kanyang muka, puno ng pagsisisi. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni David, hinaplos ang aking pisngi. Oo, David, sabi ko. Ayos na ayos ako. Ang buhay ay hindi na tulad ng dati, hindi na ako ang labanderang nagdurusa. Ako si Angelica. Isang matagumpay na negosyante, isang babaeng may pag-iibig, at isang babaeng malaya. Ang aking nakaraan ay nanatiling bahagi ng aking kwento. Ngunit ito ay isang kwento na nagpapatatag sa akin. Isang nagpabagsak. Ang bawat sugat ay naging tanda ng aking lakas. Ang bawat luha ay naging patak ng pag-asa at ang bawat pagsubok ay naging daan patungo sa isang mas masaya at mas makabuluhang buhay. Ang pagiging mayaman na hindi lang sa pera, ito ay sa kapayapaan ng loob at pagmamahal na aking natagpuan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.